So, ayan, pang ilang beses ko na sasagutin tong tanong na 'to. Pero, ayan, lagi pa rin siyang tinatanong. Tips po kung paano niyo naabot pagiging consistent sa negosyo at dumami ang pera. Alam niyo naman na hindi naman mayaman ang aking pamilya. Sakto lang, gano'n. Hindi kami mahirap, hindi kami mayaman. Saktong nabibigay ni Papa yung mga kailangan namin sa buhay. Nakapagtapos kami ng pag-aaral, sa sipag at tiyaga. Imagine mo, di ba, napakatagal ng kainan namin noon sa probinsya. Tapos ngayon meron na kami sa Manila, dalawang branch, yung luto ni Kuya. Tapos yung products na pang-aso, Mysterious Madre Cacao, ayan. So, sino pa nag-aasikaso niya? Yan yung pinagkakaabalahan nilang mag-asawa. So, paano daw naging consistent sa negosyo? Siguro yung parang hindi ako nakakampante. Like yung sinasabi ng iba, ang dami-dami mo ng pera, pero, hindi ka pa rin masaya, hindi ka pa rin kontento. Sige, grind ka pa din. Siyempre, hindi. Hindi. Ayan, literal na hindi. Kasi alam nyo, ang mga gastusin sa buhay ay palaki ng palaki. Lalo na palaki ng palaki ang aming mga anak. Magtatatlo na, di ba? Talagang, hindi lang yan basta pag nag-anak ka, okay na. Siyempre, mag-aaral yan, bibili ng mga gamit sa school, bibili ng mga luho niya, mga ganyan. Siyempre, darating sa point na pataas ng pataas yung gastusin, lalo na tatlo sila, di ba? So, yun yung naisip ko talaga. Kaya yun yung dahilan kung bakit patuloy ako nagsusumikap. Kami mag-asawa, patuloy kami nagsusumikap. Hindi kami tumitigil na parang okay na, may pera na, okay na, higa-higa na lang. Hindi ganun. So, kailangan lang maging consistent ka. Yun yung tatanong. Para maging consistent ang negosyo? Maging consistent tayo. So, ngayon, pa 4 years na ang Rosmar brand and still kicking. Ayan. Siyempre, nung sobrang lakas talaga nung unang taon, talaga nagpundar talaga kami ng napakaraming properties. Ayan, meron kami sa Laguna, Batangas, Tagaytay, Manila, ganyan. So, yung mga properties na yun, binibenta ko rin yun. Kaya kung gusto niyo bumili, punta kayo sa Blue Up, yung Our Properties for Sale or Lease. Nandun yung mga paninda naming property. So, bakit nga ba namin tinitinda? Ako lang pala. So, yung mga asawa ko naman walang pakialam sa mga properties. Kaya ako binibenta, guys, kasi syempre, minamark upan natin. Pagka nabenta natin ng magandang presyo, ibebenta ko. Pero kung hindi, bibili nyo lang kung magkano ko nabili. No thanks. Business-minded ba? Ayan, tapos, yun nga, wag lang tayong maging kampante. Hindi ko rin alam. Kasi ang dami nagpo-put up ng skincare, nalulugi lang. Kumbaga parang marami akong kakilala na naggawa ng skincare, na expired lang. Tapos parang walang bumibili sa kanila, walang nagdi-distributor sa kanila. Siguro, kasi ako talaga matulungin akong tao. Alam ni Lord yan. Kaya siguro ako blines ng sobra-sobra. Kasi hindi ko rin talaga in-expect na parang darating sa point na sobrang bongga. Alam nyo ba, yung binayaran ko nung unang taon ng Rosmar brand, annual sa BIR is 30 million. Annual pa lang yun, guys, ha. So, basically, hindi yung ginagawa ng ibang brand. Yung mga ibang brand na matagal na sa akin, like yung parang 6 years na, 7 years, 5 years, gano'n. Binabayad lang daw nila para mga 3M, mga gano'n. So, nagulat sila nung sinabi ko, ay, akin 30M. So, yung gano'n. So, ayun lang. Maging matuwid lang na tao. And syempre, kumita sa malinis na paraan at hindi sa maruming paraan. Kasi kung kumikita ka sa maruming paraan, babawiin din yan sa'yo ni Lord. Walang matitira sa'yo. Pero syempre kung kumikita ka sa malinis na paraan, wala kang inaagrabyadong tao, nagbabayad ka ng tama sa BIR, sa tax mo, may mga permits ka, mga ganyan, talaga magiging maganda yung flow, magtutuloy-tuloy. Kasi yung mga di nagbabayad ng mga tax na ganyan, akala nyo masaya, nakakalusot kayo, pero darating yung time na mayayari kayo, pupuntahan yung mga years na hindi kayo nagbabayad. Yes, kahit anong kinikita nyo. For example, nagtitinda lang kayo ng ganito, kahit sabi mong mga kung ano-ano lang. Basta form of business na kung saan kumikita kayo. Kahit sabi mong kung ano lang yung tinitinda nyo, namumurahin lang ganun. Dapat meron kayong tax. May BIR kayo dapat. Pero ang alam ko naman kasi, kung maliit lang ang kinikita nyo, halos wala rin kayong babayaran. Pero dapat nagko-comply. Meron kayong mga business permit, mayors, BIR, ganun. Yes. Basta kumikita kayo, tumatanggap kayo ng pera, dapat meron. Kasi kapag wala, pwede kayo ma-tax mapping, tax evasion, makulong, ganun. So, kailangan lang asikasuhin. And meron tayong mga attorneys dyan na nag-aasikaso. Yes, yung nag-aasikaso ko nung sa mga BIR guys, hindi basta-basta kasi para silang accountant na abogado pa, parang ganun. So, kailangan maging masusi dyan kasi, ayun, kailangan talagang asikasuhin. So, hindi pwedeng takasan ang mga bagay-bagay ganyan. Ayun, maging consistent and magsumikap sa buhay. Sabi ko nga, habang buhay na ba tayong mag-promote? Habang buhay na ba tayong
ah, magtitinda, gano'n. So, ayun. Pero mahal ko naman yung ginagawa ko kaya gusto ko rin. Pero yun nga, isa pa yun, kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, napipilitan ka lang para kumita, eh walang mangyayari din. Kailangan mahal mo yung ginagawa mo, gusto mo yung ginagawa mo, yung business na papasukin mo ay gusto mo at masaya ka para mag-grow.